10 mga kakaibang kaganapan na nangyari sa loob ng eroplano. Sa loob ng eroplano ay napakahalaga ng disiplina. Ito ay upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng sakay nito. Ngunit may ilan talagang mga pagkakataon at mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Tulad na lamang ng nangyari sa ilang mga eroplano habang nasa flight sila. Tiyak na magugulat ka pag nalaman mo ito. Kaya naman sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga weird na nangyari sa loob ng eroplano. Kaya naman simulan na natin. Number 1, birth of a baby mid-flight. Ang panganganak habang nasa eroplano ay isang bihirang pangyayari na kadalasang hindi inaasahan. Pinapayuhan ang mga buntis na umiwas sa paglipad lalo na kapag malapit na ang kanilang due date. Ngunit may mga pagkakataon na bigla ang mangyari ang labor kahit nasa biyahe. Kapag ito'y naganap, mahalaga ang mabilis na pagtugon ng flight crew at tulong ng mga pasahero upang masiguro ang kaligtasan ng ina at sanggol. Subalit kahit sinusubukan ng mga buntis na iwasan ang pagbiyahe sa huling bahagi ng kanilang pagbubuntis, minsan ay biglang dumadating ang labor. Ang stress sa biyahe at pagbabago ng pressure sa himpapawid ay pwedeng mag-trigger ng panganganak. Sa ganitong sitwasyon ay nagiging malaking hamon ang pagbibigay ng tamang tulong dahil kulang ang mga gamit sa eroplano para sa panganganak. Kaugnay din nito, umaasa ang flight crew sa mga pasaherong may alam sa medisina tulad ng mga doktor o nurse upang tumulong sa pag-aalaga sa ina at bagong silang nasanggol. Kailangan ng mabilis at maayos na aksyon upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Gayun din, ang mga flight attendant ay may kaalaman sa basic first aid at pagtugon sa emergency situations, kabilang ang panganganak. Kapag may nanganganak na pasahero ay agad silang tumatawag ng tulong mula sa iba pang pasaherong may medical background. Gumagamit sila ng mga kumot at unan upang maging komportable ang ina at malinis ang lugar. Habang nangyayari ang panganganak ay kinokontak ng piloto ang mga medical team sa lupa para humingi ng payo o ipaalam ang sitwasyon. Kung kailangan ay gagawa ng emergency landing sa pinakamalapit na airport para agad maipagamot ang mag-ina. Pero kung ligtas naman ang kanilang kalagayan ay itutuloy ang biyahe hanggang sa destination. Pero naisip mo din ba kung ano ang posibleng citizenship ng sanggol? Isa sa mga tanong kapag may isinilang sa himpapawid ay kung anong citizenship ang matatanggap ng sanggol. Depende ito sa lugar o airspace kung saan naganap ang panganganak at sa nationality ng mga magulang. Halimbawa, kung ang eroplano ay nasa airspace ng isang bansa, maaaring makuha ng sanggol ang citizenship ng bansang iyon. May ilang airline na nagbibigay ng libreng biyahe o espesyal na premyo sa mga sanggol na ipinanganak sa kanilang flight. Number 2, appearance of a snake in the cabin. Kamakailan ay naganap ang isang hindi inaasahang insidente sa isang eroplano nang makita ang isang ahas na gumagapang sa loob ng cabin habang nasa biyahe. Nagdulot ito ng takot at kaba sa mga pasahero at crew. Dahil sa bihirang mangyari ito ay mabilis na kumalat ang balita at naging usap-usapan. Habang maayos na lumilipad ang eroplano ay biglang napansin ng ilang pasahero ang ahas na lumilitaw mula sa compartment ng bagahe sa itaas. Nang makita ito ay nagsimula silang magpanik at humingi ng tulong sa mga flight attendants. Mabilis namang umaksyon ang crew para tiyaking kalmado ang mga tao at walang magpanik ng husto. Ginawa ng crew ang lahat para makontrol ang sitwasyon. May mga haka-hakang maaaring nakapasok ang ahas mula sa bagahe ng isa sa mga pasahero o kaya'y aksidenteng nadala ito habang sinasagawa ang paglo-load ng mga gamit sa cargo. Pero sa kabila ng tensyon ay nanatiling kalmado ang mga piloto at hindi na kailangan pang mag-emergency landing. Pagdating naman sa destination ay agad na sinuri ng airline at mga autoridad kung paano nakalusot ang ahas upang maiwasan ang ganitong pangyayari sa hinaharap. Sa kabutihang palad ay walang nasaktan sa insidente at ligtas na nakarating ang lahat sa kanilang paroroonan. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng masusing inspeksyon sa bawat gamit at kargo bago bumiyahe ang eroplano. Ipinakita rin nito kung gaano kahalaga ang pagiging alerto at maagap na aksyon ng crew sa mga ganitong sitwasyon. Ayon sa mga eksperto, bagaman bihira ang ganitong pangyayari, ay hindi pa rin ito imposibleng mangyari. Kaya't pinaalalahanan ang mga airline na palaging tiyakin ang kaligtasan sa bawat biyahe sa pamamagitan ng mas maingat na proseso sa pag-iinspeksyon at paglo-load ng cargo. At sa huli ay ipinakita ng insidenteng ito na kahit gaano pa ka-advanced ang technology at security ay may mga bagay pa ring hindi inaasahan. Mahalagang maging handa ang lahat mula sa crew hanggang sa mga pasahero upang masiguro na magiging ligtas at maayos ang bawat biyahe.
Number 3, dog poops in the aisle. Kapag sumasakay tayo ng eroplano, inaasahan nating magiging maayos, tahimik at komportable ang biyahe. Pero minsan ay may mga nangyayaring hindi inaasahan at nagiging sanhi ng perwisyo sa mga pasahero. Isa sa mga kakaibang pangyayaring naganap ay ang insidente na tinawag na dog poops in the aisle, kung saan isang aso ang dumumi sa aisle habang nasa ere ang eroplano. Ang pangyayaring ito ay hindi lang nagdulot ng kalituhan at perwisyo, kundi naging usap-usapan din sa social media. Sa ilang flight ay pinapayagan ng airline ang mga pasahero na magdala ng alagang hayop, lalo na kung ito ay service dog o emotional support animal. Pero sa pagkakataong ito ay isang aso ang hindi napigilan ang pagdumi habang nasa gitna ng biyahe. Dahil dito ay kumalat ang hindi kaaya-ayang amoy sa loob ng eroplano na ikinabahala ng maraming pasahero. Agad namang kumilos ang mga flight attendant para linisin ang dumi. Dahil malaki ang kalat ay inabot ng ilang minuto bago nila ito natapos. Dahil abala ang mga crew sa paglilinis ay natigil ang ibang serbisyo tulad ng pamimigay ng pagkain at inumin. May ilang pasahero na nagreklamo at humiling na lumipat ng upuan para makaiwas sa amoy. Samantala sinikap naman ng crew na maayos ang sitwasyon at siniguro nilang malinis at ligtas ang aisle. Ginamit nila ang mga cleaning supplies na nasa eroplano at tiniyak na sanitize ng lugar para maiwasan ang anumang problema sa kalusugan. May ilang pasahero na nainis at nagreklamo pero may mga nakakaintindi rin sa pangyayari. Sabi ng iba, baka natakot o na-stress ang aso kaya hindi ito nakapagpigil. May mga pasaherong nagmungkahi na dapat magdala ng diaper o pee-pad para sa mga alagang hayop sa biyahe upang maiwasan ang ganitong problema. Dahil sa mga ganitong sitwasyon ay nagsimula ang ilang airline na baguhin ang kanilang mga patakaran sa pagdadala ng mga alagang hayop. May ilan na nilimitahan ng bilang ng mga hayop sa bawat flight at humihingi na rin ng mga dokumento na nagpapatunay na nasa mabuting kalagayan ng alaga. May mga airline din na nag-recommend na gumamit ng pet carriers o diaper para sa mga hayop habang nasa eroplano. Number 4, passenger escapes through the airplane wing. Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap kung saan isang pasahero ang biglaang tumakas mula sa eroplano sa pamamagitan ng paglabas sa pakpak nito. Ayon sa mga ulat, nangyari ito matapos lumapag ang eroplano o habang papunta pa lang ito sa gate. Sa halip na hintayin ng tamang oras para bumaba, ay binuksan ng pasahero ang emergency exit at naglakad sa pakpak ng eroplano. Hindi pa tiyak kung ano ang dahilan ng kanyang ginawa, pero maaaring nakaramdam siya ng takot o matinding pangangailangan na makalabas agad. Agad namang rumesponde ang mga security offices ng airport upang masiguro na walang masamang mangyari sa kanya at maiwasan ang anumang aksidente. Ang ganitong aksyon ay itinuturing na paglabag sa mga patakaran ng seguridad sa flight. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas sa emergency exit ng walang dahilan dahil maaari itong magdulot ng panganib sa lahat ng sakay. Dahil sa insidenteng ito ay maaaring makasuhan ang pasahero ng paglabag sa aviation safety laws. Posible rin siyang maharap sa kaso ng reckless endangerment dahil sa aksyong nagdulot ng panganib sa kanya at sa ibang pasahero. Dahil sa kanyang ginawa ay kinailangan munang inspeksyonin ang eroplano bago payagang gamitin muli. Tiningnan kung may nasirang bahagi at sinigurong ligtas pa itong gamitin para sa mga susunod na biyahe. Nagdulot din ito ng aberya sa ibang pasahero at sa schedule ng mga flight dahil kinailangan ng dagdag na oras para maayos ang sitwasyon. Kaugnay nito, ang mga ganitong insidente ay nagpapaalala kung gaano kahalaga ang disiplina at pagsunod sa mga patakaran habang nasa loob ng eroplano. Ang mga pasahero ay inaasahang makikinig at susunod sa mga utos ng flight crew para sa kaligtasan ng lahat. Sa oras ng emergency ay mahalaga na sundin ang mga tamang hakbang at huwag gumawa ng sariling desisyon na maaaring magdulot ng panganib. Mabilis namang kumalat sa social media ang balitang ito at naging usap-usapan ng marami. May mga nagbiro na baka masyadong nasabik ang pasahero na makababa, habang ang iba naman ay seryosong nag-alala sa epekto ng ganitong aksyon sa kaligtasan ng flight. Number 5, proposal made mid-air. Ang paghingi ng kasal ay isa sa pinakamasayang sandali para sa magkasintahan. Ngayon ay marami ang nag-iisip ng kakaibang paraan upang gawing espesyal ang kanilang proposal. Isa na rito ang pag-propose habang nasa eroplano. Bukod sa pagiging natatangi, ang karanasang ito ay simbolo ng pag-angat ng kanilang relasyon at pagsisimula ng bagong yugto sa kanilang buhay. Para maging maayos ang proposal ay kailangang paghandaan ito ng mabuti. Una, pumili ng flight na may komportableng oras at tagal para sa magkasintahan.
Makabubuting makipag-ugnayan sa airline staff bago ang flight para humingi ng tulong. Madalas na nakikipag-cooperate ang mga crew para gawing mas memorable ang okasyon, tulad ng pag-announce sa intercom o pagbati mula sa mga flight attendant. Importante rin na maingat na maitago ang singsing para hindi ito mahalata bago ang sorpresa. Pinakamainam na ilagay ito sa hand carry bag upang hindi mawala o masira. Siguraduhin din na handa ang iyong partner sa ganitong hakbang upang hindi siya mabigla o ma-pressure. Ang tamang pag-unawa sa kanyang damdamin ay makatutulong para gawing masaya ang proposal. Kapag nasa eroplano na ay piliin ang tamang oras para sa proposal. Karaniwang ginagawa ito habang kalmado na ang flight at nasa cruising altitude kung kailan hindi naabala ang mga pasahero at crew. Maaari ring humingi ng tulong mula sa piloto o flight attendant upang mag-announce sa intercom para idagdag sa sorpresa. Marami ang nagre-record ng video o kumukuha ng litrato ng sandaling ito bilang alaala. Minsan ay sinasamahan pa ito ng simpleng selebrasyon tulad ng pagbibigay ng champagne o pagbati mula sa iba pang pasahero. Ang mga ganitong kilos ay nagbibigay ng dagdag saya hindi lamang sa magkasintahan kundi pati na rin sa mga nakasaksi. Bagaman nakaka-excite ang proposal sa eroplano, may ilang bagay na dapat isaalang-alang. Una, siguraduhin na hindi ito makakagulo sa ibang pasahero o makakaabala sa mga crew. Mahalaga ring siguraduhin magiging komportable ang kasintahan. Dahil pampubliko ang ganitong proposal ay may pagkakataon na makaramdam siya ng pressure o kaba. Siguraduhin na bukas siya sa ganitong uri ng surprise para maiwasan ang hindi inaasahang reaksyon. Number 6. Sudden smoke inside the cabin. Ang biglaang paglabas ng usok sa loob ng eroplano ay isang mapanganib na sitwasyon na maaring magdulot ng takot sa mga pasahero at crew. Mahalagang malaman ang mga dahilan ng ganitong insidente at kung paano ito dapat harapin upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Samantala, isa sa mga pangunahing dahilan ng paglabas ng usok ay ang problema sa air conditioning system. Kung mag-overheat ang system o magkaroon ng tagas ng langis, ay maaari itong maglabas ng usok o singaw na amoy na susunog na goma o plastic. Ang usok na ito ay pwedeng pumasok sa cabin mula sa mga air vents. Dagdag pa rito ang isa pang dahilan ay ang aberya sa electrical system ng eroplano. Kapag may short circuit o sira sa mga kable, ay maaring magdulot ito ng usok mula sa mga nasirang bahagi. Delikado ito dahil may panganib na magdulot ng sunog kung hindi maaagapan. Minsan ay nagmumula naman ang usok sa makina ng eroplano o sa tumagas na gasolina. Bagaman bihira, ang usok mula sa engine ay pwedeng makapasok sa loob ng cabin sa pamamagitan ng air system. Kapag nangyari ito, ay agad itong tinutugunan ng mga crew dahil maaari itong magdulot ng panganib sa mga pasahero. Gayun din naman ang usok sa loob ng eroplano ay kadalasang nagdudulot ng takot at panik sa mga pasahero. Kapag makapal ang usok ay maaaring mahirapan ang mga sakay sa paghinga at may ilang pwedeng mawalan ng malay. Sa ganitong mga sitwasyon ay madalas na kinakailangan ng emergency landing upang masiguro ang kaligtasan. Karagdagan pa dito ay may mga sinusunod na hakbang ang flight crew para mabilis na tugunan ng ganitong sitwasyon. Una, agad silang magbibigay ng announcement upang ipaliwanag ang sitwasyon at kalmahin ang mga pasahero. Kung makapal ang usok ay automatic na lalabas ang mga oxygen mask para matulungan ang mga pasahero sa paghinga. Kung kinakailangan ay agad na ilalapag ang eroplano sa pinakamalapit na airport at kung may sunog naman ay gagamit ng fire extinguisher ang crew upang agad itong apulahin. Matapos ang insidente ay magsasagawa ng masusing inspection sa eroplano upang matukoy ang sanhi ng problema at maiwasan itong maulit. Mahalaga ang imbestigasyon upang matiyak na ang parehong problema ay hindi na maranasan sa susunod na biyahe. Number 7. Airplane flies without a pilot on duty. Ang paglipad ng eroplano na walang nagkokontrol na piloto ay isang bihirang pangyayari pero delikado. Karaniwan ay may dalawang piloto sa bawat biyahe, ang captain at ang co-pilot upang siguraduhing maayos at ligtas ang paglipad. Pero may mga pagkakataong hindi inaasahan tulad ng pagkakasakit ng piloto o aberya sa cockpit na nagdudulot ng sitwasyon kung saan ay walang sino man ang nagmamaneho ng eroplano. Samantala, isa sa mga dahilan nito ay ang biglaang pagkakasakit ng mga piloto. Halimbawa, maaari silang mawalan ng malay o ma-heart attack habang lumilipad. Sa ganitong sitwasyon, ang co-pilot ang dapat magpatuloy sa paglipad. Pero kung parehong hindi makakakilos ang mga piloto,
ang eroplano ay umaasa sa autopilot. Ang autopilot ay isang system na tumutulong magpanatili ng direksyon at taas ng eroplano. Pero hindi ito sapat para harapin ang biglaang pagbabago ng panahon o mga aberyang posibleng mangyari sa ere. Kaugnay nito, isa sa mga nakakatakot na insidente ay ang nangyari sa Helios Airways Flight 522 noong 2005. Nawalan ng hangin sa cabin kaya nawalan ng malay ang mga piloto at pasahero. Dahil naka-autopilot ang eroplano ay nagpatuloy ito sa paglipad pero walang sino man ang nagkokontrol. Bumagsak din ang eroplano nang maubos ang gasolina habang lumilipad sa Greece. Karagdagan pa dito, ang isa pang halimbawa ay ang nangyari sa Germanwings Flight 9525 noong 2015. Ang co-pilot ay sinadyang ilak ang captain sa labas ng cockpit at siya mismo ang nagbagsak ng eroplano. Bagamat mayroong piloto sa loob, ay ipinakita ng insidenteng ito kung gaano kahalaga ang maayos na sistema at patakaran sa loob ng cockpit para maiwasan ang ganitong mga trahedya. At upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari ay ipinapatupad ng mga airline ang mas mahigpit na pagsusuri sa kalusugan at mental condition ng mga piloto. Sinasanay rin ang mga cabin crew sa mga pangunahing kaalaman sa flight operations upang matulungan nila ang mga piloto kung kailangan. Bukod dito ay pinag-aaralan din ng mga eksperto ang paggamit ng remote control system at artificial intelligence bilang backup system sa eroplano. Number 8. Absence of oxygen masks. Ang pagkawala ng mga oxygen mask sa eroplano ay isang seryosong problema na maaaring maglagay sa panganib sa mga pasahero at crew. Ang mga mask na ito ay mahalaga sa mga sitwasyong biglang bumaba ang pressure ng hangin sa loob ng eroplano. Kapag kulang ang oxygen ay maaaring mahilo, mawalan ng malay o magkaroon ng mas seryosong problema ang mga tao. Ang mabilis na paggamit ng mask ay kailangan para manatiling ligtas. Samantala, maraming dahilan kung bakit maaaring magkaproblema sa oxygen mask. Una, maaaring may sira sa sistema kaya hindi agad bumababa ang mga mask kapag kailangan. Posible rin na nagkulang sa pag-inspeksyon o pagkumpuni ng kagamitan bago ang biyahe. Minsan ang matinding pagyanig o aksidente habang lumilipad ang eroplano ay maaaring makasira sa system. Bagamat bihira, ay may pagkakataon ding sinasadya ng ilang tao na sirain ang mga mask o system nito. Kapag hindi agad bumaba o nagamit ang mga mask sa oras ng emergency, ay maaaring magdulot ito ng panik sa loob ng eroplano. Kapag kulang ang oxygen na nalalanghap, ay maaaring makaranas ang mga tao ng pagkahilo, pagkalito at pagkapagod. Sa malubhang sitwasyon ay maaaring mawalan sila ng malay. Ang mga crew na sinanay para sa ganitong mga sitwasyon ay dapat gumamit ng kanilang mask para matulungan ang mga pasahero. Ngunit kung hindi rin sila makagamit ng mask ay maaaring lumala ang sitwasyon. Gayun din naman ay may ilang ulat tungkol sa ganitong insidente. Halimbawa, noong 2018 ay isang flight ng Southwest Airlines ang nagkaroon ng problema matapos mabasag ang bintana ng eroplano na nagdulot ng pagbaba ng pressure. Sa kabutihang palad ay gumana ang mga oxygen mask at nailigtas ang mga pasahero. Subalit may mga pagkakataon din kung saan hindi agad bumaba ang mga mask na nagdulot ng takot at pagkaantala sa aksyon ng crew. Para maiwasan ang ganitong problema, ay sinisiguro ng mga airline na regular na sinusuri at inaayos ang kanilang mga kagamitan. Tinitiyak din nila na maayos ang oxygen system bago ang bawat flight. Ang mga crew ay sumasailalim din sa pagsasanay para handa silang harapin ang anumang emergency. Bukod dito ay patuloy din na ina-upgrade ng mga airline ang kanilang mga systems para masigurong mabilis at maayos na gumagana ang mga mask. Number 9. Passenger bringing a pet peacock. Noong January 2018 ay isang babae ang nagdala ng kanyang alagang peacock na si Dexter sa airport at umaasang maisasama ito sa kanyang flight sa United Airlines mula New Jersey. Plano niyang ipasok si Dexter sa cabin ng eroplano bilang emotional support animal o hayop na nagbibigay ng emosyonal na tulong. Sa kabila ng intensyon niyang sumakay kasama ang peacock, ay hinarang siya ng airline dahil hindi pumasa ang alaga sa mga patakaran para sa pagdadala ng mga hayop. Samantala, may mga limitations ang United Airlines sa laki, timbang at uri ng hayop na maaring isama ng pasahero sa cabin. Dahil sa laki at bigat ni Dexter ay hindi siya pinayagan. Bukod pa rito ay inisip din ng airline ang kaligtasan at ginhawa ng ibang pasahero. Kahit pa ipinaalam ng airline sa babae bago pa ang flight na hindi papayagang makasakay si Dexter, ay itinuloy pa rin niya ang pagpunta sa airport kasama ang peacock.
Nang dumating sa boarding area ay pinigilan siya ng airline at hindi pinapasok sa eroplano kasama ang alaga. Kaugnay nito ang insidente ay mabilis na kumalat sa social media at nagdulot ng iba't ibang opinyon mula sa mga tao. May ilan na nadismaya at nagsabing dapat naging mas maunawain ng airline. Sa kabilang banda ay may mga sumang-ayon na tama ang desisyon ng airline dahil hindi praktikal at maaaring makaabala sa iba ang pagdadala ng isang peacock sa loob ng eroplano. Dahil sa mga ganitong pangyayari ay nagsimulang baguhin at higpitan ng mga airline ang kanilang mga patakaran tungkol sa emotional support animals. Simula 2021 ay karamihan sa mga airline ay tumigil na sa pagbibigay ng libreng sakay para sa ganitong uri ng hayop. Kailangan ng sundin ng mga alagang hayop ang mga panuntunan para sa service animals o kaya ay isakay sila sa cargo bilang ordinaryong alaga. Number 10, drunken pilot spotted. Ang insidente ng lasing na piloto ay isang seryosong problema na nagdulot ng takot at pangamba sa kaligtasan ng mga pasahero. Kapag lasing ang piloto ay nalalagay sa panganib ang lahat dahil siya ang responsable sa ligtas na pagpapalipad ng eroplano. Ayon sa mga ulat ay may mga pagkakataong natagpo ang nasa impluwensya ng alak o bawal na gamot ang isang piloto bago lumipad. Kadalasan ay natutuklasan ito sa mga pre-flight check o random na pagsusuri. Halimbawa ay may mga kaso kung saan napansin ng mga opisyal ang kakaibang kilos o pananalita ng piloto bago ang flight. Dahil dito ay agad nilang pinapalitan ng piloto upang maiwasan ang anumang posibleng aksidente. Dahil sa mga ganitong sitwasyon ay nagpatupad ang mga airline company ng mas mahigpit na patakaran. Ipinagbabawal sa mga piloto ang pag-inom ng alak sa loob ng 24 hours bago ang kanilang flight. Mahigpit ding sinusuri ang kondisyon nila bago payagang magpalipad para matiyak na nasa tamang pag-iisip at maayos ang kanilang kalagayan. Mahalaga ito para matiyak na handa silang gampanan ang kanilang tungkulin ng ligtas. Subalit kung mapatunayang lasing o nasa impluwensya ng droga ang piloto habang nasa trabaho ay maaaring harapin niya ang matinding parusa. Kabilang dito ang pagtanggal sa trabaho, cancellation of a flight license at posibleng pagkakulong. Sa ilang pagkakataon ay maaari ring magsampa ng kaso laban sa airline company ang mga pasahero o kanilang pamilya dahil sa kapabayaan. Gayun din naman ang epekto ng ganitong insidente ay hindi lang tungkol sa kaligtasan ng mga pasahero. Pinapahina rin nito ang tiwala ng publiko sa airline company at sa buong industriya ng aviation. Kaya mahalagang tiyakin ng bawat airline na sumusunod sa mga alituntunin ang kanilang mga piloto at crew upang maiwasan ang ganitong mga problema.